Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, July 27, 2025. Kahit nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang mga bagyo, patuloy itong nakakaapekto sa lagay ng ating panahon. Alamin natin ang mga lugar na patuloy na makakaranas ng mga pag-ulan dahil sa habagat. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ayon sa pag-asa, ang southwest monsoon o habagat ay patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Bukod dito, may dalawang tropical cyclone na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang una ay ang Tropical Depression Comey na dating kilala bilang Bagyong Emong. Ito ay namataan sa layong 875 kilometers sa hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na hanggang 55 kilometers per hour. Halos hindi ito kumikilos sa ngayon. Samantala, ang isa pang bagyo na si Typhoon Krosa ay namataan sa layong 2,480 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong hangin na hanggang 150 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang silangan sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, ilang mga lugar sa bansa ay nakakaranas ng masamang panahon. Asahan ang paminsan-minsang pag-ulan sa mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na dulot pa rin ng habagat. Posible ang mga pagbaha at landslide lalo na sa mga mabababang lugar at bulubundukin. Sa mga rehiyon naman ng Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, natitirang bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon at Mimaropa, asahan din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan. Posible pa rin ang flash floods o landslide, bunsod ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Sa natitirang bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o thunderstorm. Kahit sa mga lugar na hindi gaanong apektado, hindi pa rin isinasantabi ang posibilidad ng biglaang pagbaha tuwing may malalakas na thunderstorm. Ayon naman sa pinakahuling heavy rainfall outlook ng Pag-asa ngayong araw, inaasahang makakaranas ng ulan na nasa pagitan ng 50 hanggang 100 millimeters ang mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Bukas, Monday, July 28, posibleng umabot din sa parehong dami ng ulan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Sa araw ng Martes, July 29, inaasahan ding uulan sa mga nabanggit na lalawigan. Tandaan na maaaring mas mataas pa ang dami ng ulan sa mga bulubunduking lugar. Dagdag pa rito, maaaring lumala ang epekto ng ulan dahil sa mga nakaraang pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Kaya't maging alerto at handa sa anumang posibleng pagbaha o landslide. Pagdating naman sa galaw ng Bagyong Krosa na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, ito ay patuloy na kumikilos pahilagang silangan at sa ngayon ay hindi inaasahang papasok o lalapit sa bansa. Gayunpaman, habang ito ay patuloy na gumagalaw pa itaas, hinihila nito ang habagat na siyang magdadala pa rin ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Ito ang dahilan kung bakit kahit nasa labas na ng ating teritoryo ang mga bagyo, may epekto pa rin ito sa ating lokal na panahon. Kaya't mahalaga ang patuloy na pagmomonitor at pagantabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.